Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 24 na taon matapos mabulgar sa isang GMA documentary, tuloy pa rin ang kalakaran ng pagbebenta ng bato o kidney sa Pilipinas. Pero ngayon, pinadali ang bentahan dahil online na. Ang nabistong transaksyon at pag-aresto sa umano'y middleman, tinutukan ni John Consulta. Matapos magkaabutan ng mark money, Upo ka. agad sinunggaban ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito. Kinilala siyang si John Anthony Gabriel, middleman umano sa mga nagbebenta at bumibili ng kidney online at siyang tumanggap daw ng 20,000 pesos bilang down payment. Nasagip din ng NBI ang biktima na nirecruit daw para magbenta ng kanyang kidney. Ang offer niya is 300,000 plus 20,000 na finder's fee. Naghahanap, bale online, ng mga bumibili ng kidney. Online na siya naghahanap ng mga nagbibenta ng kidney. Kwento ng nasagip na biktima, call center agent ang kanyang trabaho. Pero dahil sa matinding pangangailangan, kumapit na raw siya sa patalim. Financial problem, sir. May babayarin, may kailangan ko umuwi. Gusto ko nang umuwi ng probinsya eh. Walang pera. Depensa naman ang suspect. Di niya alam na bawal ang pag-middleman sa kidney for sale at unang pagkakataon niya raw itong ginawa. Pangilan mo to, sir? First time ko hindi ko na ulitin. Ganito pala kaseryoso. Bagay na pinabulaanan ng NBI. Based dun sa investigation namin, ay nakita namin na, especially dun sa cellphone niya, nakita namin na marami siyang transaction na. Sinampa na ng kasong Trafficking in Persons Act in relation to Cybercrime Prevention Act ang suspect. Huwag kayong basta-basta maniwala dun sa mga nang-iinganyo sa inyo na magbenta. Palagi namang inuulit ng DOH yan na delikado ito. Magkasagawa raw ng follow-up operation ng NBI para tukuyin ang iba pang membro ng grupo ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa ASEAN Summit ang usapang bigas dahil sentro yan ng pagkikipag-usap ng Pangulo sa leader ng Vietnam. Ang pangako ng huli na makakatulong sa ating supply, tinutukan ni Ivan Mayrina. Kahit nung bago pa sumipa ang presyo ng bigas na nauwi sa pagpapatupad ng price cap, pinoproblema na ng bansa ang pagkukunan ng supply, lalo sa gitna ng umiiral na El Nino. Kaya sa sideline ng ASEAN Summit dito sa Indonesia, nakipag-usap ang Pangulo sa Prime Minister ng Vietnam, isa sa mga binibilhan ng Pilipinas ng bigas. We are anxious and we hope to continue the very fruitful arrangements. Pangako ng Vietnam, magbebenta sila sa mas mababang presyo. We look forward to having stable framework of cooperation on rice trade for a long period of at least 5 years. Agrikultura rin ang isa sa tinalakay ng Pangulo sa bagong pong Prime Minister ng Cambodia, kung saan nag-angkat ang Pilipinas ng 2,500 na tonelada ng bigas ito lang Mayo. In the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings, we hope that we can find an agreement. Mula sa Jakarta, Indonesia, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Isa na namang kaso ng road rage ang navidyohan kung saan isang motorista ang bumunot at nagkasa ng baril. 4 na tracker team ang binuuna ng Valenzuela Police, matuntun lang ang armadong motorista. Nakatutok si June Veneracion. Nag-viral ang video na ito, nakuha sa isang dashcam noong August 19 sa barangay Punturin sa Valenzuela City. Makikitang bumaba ang driver ng SUV. Nagkasa ng baril habang may nilalapitan na hindi kita sa kamera. Nang pabalik na ang driver sa kanyang sasakyan, may nakasunod na lalaki, driver ng isang taxi. Sandali silang nag-usap hanggang tulakin ito ng SUV driver. Nakuna ng CCTV ng barangay ang mga pangyayari bago naganap ang tulakan. Makikita ang SUV na mabilis ang takbo. Pero napatigil ito dahil may nakaharang na truck sa unahan. Hindi ito nakalusot sa kabilang lane dahil may paparating na taxi. Hindi kita sa video pero nagkasagian daw ang dalawang sasakyan. Ang driver ng SUV, bumurot umano ng baril. Kinausap naman ni taxi driver yung sa Fortuner, nag-ano agad siya.
nagalit at minura. Tapos pumunta ng sasakyan, bumalik, tsaka kinuha yung baril. Sa kasadang ito dito sa Barangay Punturin, nangyari ang insidente ng road rage noong August 19. Batay sa investigasyon ng PNP, nagugat ang gulo dahil lang sa sagian sa pagitan ng driver ng SUV at driver ng taxi. Nabulabog ng gulo ang ilang residente, nagising pa noong mga oras na yon. Ano po ang napansin niyo nung madaling araw? Para lang ho nag-aanohan, parang nagtalo lang. Tapos natakot na nga ako eh. Parang galit ho eh. Walang nag-report o nagreklamo sa barangay maging sa pulisya. Bumuo ng tracker teams ang Valenzuela City Police Station para mag-imbestiga at hanapin ang motoristang bumunot ng baril. I dispatch 4 teams for that para mabilis ang action natin. Umaapila ang Valenzuela City Government sa publiko na mag-report kung meron silang nalalaman sa panibagong insidente ng road rage. Panatili lang po sana natin yung lamig ng ulo, kung sakaling may sagian, daan natin sa tamang sistema. Patulad po namin, napakalapit namin sa pinangyarihan. Ang naglabas ng video, si Attorney Raymond Fortun, na siya ring nag-post ng video ng naunang road rage incident sa pagitan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales at nakagit-kita niyang siklista sa Quezon City. Creates a very chilling effect na actually these things are not isolated incidents. It's possible na meron pang mga ibang nangyayari na unfortunately walang video. Marami na ang mga insidente ng away sa kalsada. Ang ilan nauwi sa patayan. Noong July 1991, binaril sa ulo ang 25 taong gulang na si Eldon Maguan nang muntik niyang makabangga ang si Rolito Go, isang negosyante sa San Juan. Sinintensyahan si Go ng reklusyon perpetua at nakalaya lang noong 2016 matapos ang mahigit 20 taong pagkakabilanggo. Noong 1998 naman, namatay si Feliber Andres matapos paputukan ni Inocencio Gonzales ang sasakyang muntik niyang makabanggaan na minamaneho ng asawa ng buntis na OFW. Hinatulan si Gonzales ng guilty of homicide at sinintensyahan ng mahigit 14 na taong pagkakakulong. Kaya payo ng Automobile Association of the Philippines, lamig ulo at umiwas na lang sa away kalye. Kung kaya naman daanin sa diplomasya, kung halimbawa nagkasagian, dumaan ay gawin natin yung pag-usapan ng may diplomasya, or kung ikaw naman sa tingin mo na meron ng parang, kasi mapapansin mo naman kung ang kasabay mo sa kalsada na mainitin ng ulo, siguro kung kaya mong magbigay ikaw na ang magbigay para makaiwas na lang tayo sa ganyang away sa kalsada na pwedeng mauwi sa hindi magandang resulta. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Limamput-tatlong araw na lang bago ang barangay at SK elections. Sa dami ng hugot ng ilan sa barangay, abay, dapat alam na natin ang halaga ng eleksyong yan. Pero higit pa sa mga ayuda at ibang serbisyo, may epekto rin ito sa pambansang politika. Tutukan yan sa special report ni Maki Pulido. Mini munisipyo o city hall, ika nga ang isang barangay hall. Dito mo kukunin ang iyong sedula, barangay clearance, maging certificate of indigency. Pero dahil tinatawid ng barangay ang mga programa ng gobyerno, kargo niya pati health center, peace and order, daycare center, violence against women and children, pati away ng magkakapitbahay. Ganyan kaimportante ang papel ng barangay sa pang-araw-araw nating buhay. Sila yung madalas nating nakikita, sila yung madalas nating makasama in an everyday basis. Ang serbisyong ito ramdam ni Cindy nung siya'y buntis at ngayon naman para sa regular check-up ng kanyang sanggol. Tutok po sila, lalo na naging diabetic po ako nung buntis po ako. Walang taong matatambay dyan sa labas. Nasubok ang mga barangay noong COVID pandemic nang asahan sila ng national government na itawid ang mga serbisyo mula sa pagbibigay ng ayuda hanggang sa pagbabantay ng mga naka-quarantine. Ang barangay officials dapat non-partisan o wala dapat kakampihang halimbawa, mayor o congressman. Pero isa sa mga realidad, ayon sa COMELEC, may mga manok ang mga politiko sa barangay elections. Nakikita po namin yan, hindi naman po mapipigilan ng COMELEC yung mga ating mga politiko for expressing their personal opinions. May interes sa mga politiko sa resulta ng barangay elections para maging bahagi raw ito ng kanilang political infrastructure, sabi ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Under the Partido Federal ng Pilipinas,
Sa panunumpangan ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na para manalo sa 2025 midterm elections, kailangan ng suporta sa barangay level. As we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections will turn out. Kung ano yung mga resulta dyan. Dagdag ng NAMFREL, may mga barangay officials na kumakampi sa politiko para mapaglaanan ng pondo o proyekto. Meron naman daw na mga hindi kumampi noong eleksyon na napagkakaitan ng serbisyo. Kalamitan na nangyayari, pag hindi ka sumusuporta, medyo nadidiscriminate ka, no? Para ma-access itong mga social services na to. So, ito yung abuse. Kung tutuusin, may budget na natatanggap ang barangay o share nito mula sa National Tax Allocation. Para sa taong 2024, sabi ni House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto, aabot ito ng mahigit 174 billion pesos. Pero dahil ang alokasyon ng bawat barangay ay depende sa dami ng populasyon, kalimitan ang mga maliliit at mas mahirap na barangay, mas kaunti ang natatanggap na pondo. Lalo na yung mga communities na nasa mga rural areas, paano po nila ma-reach yun with minimal budget. Dahil barangay ang frontliner para sa mga karapatan mong serbisyo, dapat daw pumili ng tamang kandidato. Hindi lang dahil kamag-anak ka kaya kanya tutulungan, kundi dahil kailangan mo yung serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tila malapit nang mapuno ang salop ng ilang retailer na 3 araw nang iniinda ang nakalulugi umanong price cap o limitasyon sa presyo ng bigas. Ang ayuda sa kanila, kabilang na sa mga sari-sari store, sa weekend pa, posibleng maipamahagi. Nagbabalik si Maki Pulido. Nasa 50 taon nang nagbebenta ng bigas ang pamilya ni Arnold. Pero ngayon, walang bentang bigas sa pwesto nila sa Anonas Public Market, Quezon City. Ang pasa kasi sa kanila ng wholesaler, sakto lang sa price cap. 41 pesos per kilo para sa regular milled, 45 pesos sa well milled. Paano ko pa? Papatungan ko pa yun ng tubo namin. Di tataas na yun, ma'am. Ma'am, may dumating dito DTI. Sa isang rice retailer sa Muntinlupa naman, nilagay na nila na lugi sila sa ibinebenta nilang bigas. Lugi po kami. Kaya nga may nakalagay po kami na maximum of 1 kilo per person. Dahil limited din po yan, kokonte, para po mapagbigyan lahat. Ang 15,000 pesos na ayuda para sa mga maliliit na rice retailer, maaaring simulan ng ipamigay nitong weekend sa Metro Manila ayon sa Department of Trade and Industry. Hindi na raw kailangang magsumite ng mga resibo. Basta rehistradong retailer sa mga Rice Retailer Association o sa LGU, mabibigyan. Kasama ang mga sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Kasi pag nag-compute ka, imagine mo you're talking about more than 50,000 retailers. Tapos hihingi ka ng mga resibo kung magkano mo nila nabili. Kanina nakipagpulong ang DTI sa Grain Retailers Confederation of the Philippines para rito. Pero pangamba ng mga retailer, hindi aabot lalo na sa mga retailers na nating maliliit. 2 to 3 days lang po yun. Ang sabi ng DTI, titingnan pa muna ng gobyerno sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung pwede nang i-lift ang price cap. Sana mag-stabilize na yung market prices. Tapos, i-recommenda ng Price Council kay Presidente na i-lift na. Nakakalungkot raw, sabi ng Bantay Bigas, na nauna pang bigyan ng ayuda ang mga retailer kesa mga magsasaka. Matagal na kaming nananawagan ng 15,000 as support subsidy para mapataas yung kanilang yung produksyon. Sabi ng Department of Agriculture, 95% ang compliance sa price cap. Pero sa ilang pwestong nagbebenta nito, madilaw o di kaya'y durog ang bigas. Kaya si Rodel na may maliit na karinderya, bumibili pa rin ng premium rice na 52 pesos kada kilo. Bukod sa durog pa, medyo may amoy pa. Sabi ng DA, isumbong daw sa kanila kapag may nakitang bigas na hindi kaaya-ayang itsura na binibenta sa ilalim ng price cap. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinalaga bilang officer in charge ng Department of Migrant Workers ang undersecretary nitong si Hans Leo Kakdak. Siya muna ang itinalaga ng Pangulo na mamuno sa kagawaran, kasunod ng pagpanaw ni dating Migrant Workers Secretary Susan Ople nito lang nakaraang buwan.
Bago ang bagong pagtatalaga, nagsilbing Undersecretary ng DMW si Kakdak at Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Hindi lang natatakasan ng preso, kundi nalulusutan pa rin ng droga. Yan po ang pag-amin ng Bureau of Corrections kaugnay ng seguridad sa Bilibid. Ang mga kakaibang diskarte ng mga nagpupuslit ng kontrabando, tinutukan ni Cedric Castillo. So masasabi niyo po, hindi pa rin shabu, drug-free ang Bilibid? Masasabi ko po, totoo po. Sa pagharap sa Senado, hindi na nakatanggi ang Bureau of Corrections na hindi pa raw nasusugpo ang droga sa Bilibid. Kahit pa batid naman daw nito ang mga diskarte ng mga nagpupuslit. Yung condom, pag paumanhin na po, nilalagay po doon lang shabu. Tapos ilalagay po sa puwerta ng mga babae. Hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae. Makakasuhan naman po kami ng human rights. Pati raw pag-aalaga ng kalapati sa Bilibid, cover up di umano sa pagpupuslit ng droga. Yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years, so many months, mapipisa. Tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Sa kabila nito, inilista ng Bucor ang dami na raw ng kontrabandong nakumpiska nila at ang mga paghihigpit sa Bilibid. Matapos matakasan ng presong si Michael Cataroha noong Hulyo sa pamamagitan ng pagkapit di umano sa ilalim ng truck ng basura. Sabi ni Cataroha, maluwag ang seguridad sa Bilibid. Tinaktak na ganito yung truck? May narinig ka? Meron po. Sumilip sa ilalim? Opo. Nakita mo? Opo, may umano po sa ilalim. Nakita ka rin? Hindi po. At base naman sa unedited CCTV footage, walang gumamit na salamin ang mga duty guards during that time. Kasi sinilip lang nila ganyan. pinag-aaralan na raw ng Bucor ang posibleng pagsasampa ng administrative at criminal complaints laban sa mga tauhan nito bunsod ng insidente. Batid daw ng Bucor na may mga butas sa security protocol nito at batid naman daw ng presong si Cataroha na posibleng madagdagan pa ang panahon na gugugulin niya sa bilibid. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Sinuportahan ng mga miyembro ng ASEAN ang posisyon ng Pilipinas sa maraming aspeto kaugnay ng South China Sea. Sa Taiwan naman, kung saan may mga air raid shelter na, batid ng ilang Pilipino roon ang kahandaan sakaling magkagulo. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na Ivan Mayrina at JP Soriano. Sa pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya sa sideline ng ASEAN Summit, muling pinagtibay ni US Vice President Kamala Harris ang suporta sa Pilipinas para siguruhing malaya at bukas ang South China Sea. Nakipag-usap din ang Pangulo kay Chinese Premier Li Qiang, bagamat hindi malinaw kung napag-usapan ng mga agresibo aksyon ng China Coast Guard. Ang sabi lang ng Pangulo, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa China. Sa inilabas sa chairman statement ng ASEAN kagabi, sinuportahan ng mga ASEAN member states ang posisyon ng Pilipinas sa maraming aspeto sa issue sa South China Sea. Kasunod ang pagpapahayag ng pagkabahala ng ilang miyembro sa mga land reclamation at mga agresibong aksyon na naglalagay sa alanganin sa kaligtasan at pinsala sa marine environment. Sinuportahan ng statement na panawagang umiwas sa lahat ng mga aksyong lalong makapagpapalala ng tensyon sa South China Sea at payapang resolbahin ang anumang sigalot sa ilalim ng international law. Pero wala pa rin napagkasundo ang Code of Conduct sa South China Sea na ipinanawagan ng madaliin. Pero paalala kanina ni Indonesian President at ASEAN Chairman Joko Widodo, we have a shared responsibility to not create new conflicts, to not create new tensions, to not create new wars, ease high tensions, to soften hard conditions, to create rooms for dialogue, and to bridge existential differences. Tila tugmayan sa intervention ng Pangulo. We continue to urge all parties to exercise self-restraint and refrain from unilateral and assertive activities that would increase tensions. Pero kasabay niyan, may mga dapat pa rin daw kontrahin. We must oppose
the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea, the militarization of reclaimed features in the South China Sea. Ayon sa maritime law expert na si Attorney J. Batumbakal, mahalaga mga salita pero dapat may makita rin sa gawa. Ang importante dyan, maging united yung ASEAN, no? Ang mga maliliit na bansa. Pag nangyari yun, no, saka lang medyo mag-iingat ang China eh. Kaya lagi niya sinasabi, bilateral discussion, bilateral. Dahil alam niyang pag ganon, mas malaki siya at maliit na bansa, edi patitiklopin niya yung maliit na bansa. Wala ring napagkasundo ang pahayag ang mga bansang dumalo sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia, kaugnay sa 10-dash line map ng China. Naiba ito sa 9-dash line na idineklarang walang bisa ng 2016 arbitral ruling dahil idinagdag ang ekstrang linya para sakupin din ang Taiwan. Kaya naman malaking issue dito sa Taiwan na naniniwalang independent state sila at hindi probinsya ng China, taliwas sa posisyon ng Beijing. They threatened us for many years. We already get used to it. But yeah, I think my country is Taiwan or the Republic of China. We are not belong to China. Gayunman walang bakas ng anumang tensyon dito sa ngayon. Pero sabi ng mga nakausap kong Pinoy rito, handa ang Taiwan sakaling magkagulo. Yan, totoo naman eh. Totoong may tension. May possibility. So, dapat hindi mo ipagwalang bahala yon. Dapat ready ka. Kaya may mga namataan akong ganitong mga marker na nagtuturo ng pinakamalapit na air defense shelter. Mahigit 80,000 raw ang ganitong nakakalat sa buong Taiwan. Paghahanda, lalo't muling magkakasa ng live-fire military drills ang China malapit dito. Ang kahandaan ipinagpapasalamat ng Manila Economic and Cultural Office dito kahit malabo raw sa ngayon na magkagulo. They are prepared for any eventuality and they are also concerned about the safety of our own countrymen who are working here. Tuloy lang ang commitment ng Pilipinas sa tinatawag na One China Policy pero nauna ng hinimok ng Department of Foreign Affairs ang China na tigilan na ang ginagawang military pressure sa Taiwan. Mula rito sa Taipei, Taiwan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano. At mula rito sa Jakarta, Indonesia, ako po si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakaraang araw, mas maaliwalas na panahon na ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa. Pero huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible ang pag-ulan dulot ho ng localized thunderstorms. Sa ngayon, yung habagat na ilang araw nagpaulan ay bahagyan ng humina. At ayon sa Pag-asa, ay nakakaapekto na lang yan sa western section ng northern at central Luzon. Base naman sa datos ng Metro Weather, sa Luzon, wala pang ulan sa umaga. Pero pagsapit ng tanghali, may makikita na tayong kulay yellow at red sa rainfall map at ang ibig sabihin ho niyan ay heavy to intense rains. Kaya maging handa lalo na ho yung mga taga Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, pati ho Mindoro Province at Palawan. Magpapatuloy ang pag-ulang yan sa hapon pero mababawasan naman pagdating ng gabi. Sa hapon din ang pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng NCR ang uulanin kaya doble ingat at magdala ng kapote lalo na ang mga rider at commuter. Sa Visayas naman, umaga pa lang may ulan na po sa Panay Island, Negros Provinces, Cebu at Bohol, pati ang Leyte. Sa hapon, halos buong Visayas na ang uulanin at may heavy rains particular sa Antique. At isa pong epekto kapag may intense thunderstorms ay posibleng mabuo ang mga ipo-ipo. Gaya ng namataan sa dagat na sakop ng Garcia Hernandez sa Bohol. Nabahala ang mga residente dahil 4 umanong ipo-ipo ang kanilang nakita at nang nalusaw ay sinundan naman ng malakas na ulan. Wala namang nasaktan sa pagtama ng ipo-ipong yan. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, maging alerto rin sa pag-ulan dahil umaga pa lang ay mararanasan na yan sa Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Sa hapon, magiging kalat-kalat ang heavy to intense rains pero mababawasan naman ho yan pagdating ng gabi. At yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon.
Kahit 2 beses nagpositibo sa drug test, iginiit ng nasibak na hepe ng Mandaluyong Police na hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Ang eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Marisol Abduraman. No, hindi po ako addict, hindi po ako user. Ito ang iginiit ni Colonel Cesar Herente, ang inalis sa pwesto na hepe ng Mandaluyong Pulis matapos umano magpositibo sa droga. Sabi ni Herente, siya man daw ay nagulat sa naging resulta ng drug testing na ginawa sa kanya noong August 24. August 27 daw sinabi sa kanya ang resulta. Pinareceive sa akin that I was tested positive sa drugs. August 28, nagsagawa raw ng drug test sa buong Mandaluyong Police Station at sinabi raw niyang i-drug test siya ulit. I-drug test ulit ako. Ikaw nagsabi, Opo. i-drug test ka ulit. Opo. Ang sabi rin nila na same ihi din naman, bali wala, positive pa rin yun. Sabi ni Herente, posible raw na nakaapekto sa resulta ang mga drug operations na kanilang ginagawa at maintenance na gamot na kanyang iniinom. Exposure ko siguro sa mga ebidensya na ano natin, napupuntahan sa mga police operations. Nakitaan ako na mataas ang aking sugar. So meron itong maintenance na iniinom ng mga gamot. Kaya ang ginawa raw niya, nagpa-drug test siya sa PDEA at isang DOH accredited na testing center noong August 29 at kahapon lang sa NBI. Sabi ni Herente, negatibo umano ang lahat ng resulta. Ipinakita niya sa amin ang kopya ng mga nasabing result. I just want to show that in good faith, hindi po ako gumagamit. Sabi ni Herente, labis silang naapektuhan ng kanyang pamilya sa nangyari. Gumuho ang aking career, naapektuhan ng family ko, yung mga anak ko. May nag-text, addict ba? Ikaw, kaano-ano ka ba? Nang Herente na addict na hepe ng Mandaluyong. Hindi nga po ako umuwi sa aking pamilya. Nagtatampo na nga ang misis ko, mga anak ko. Sa kabila nito, umaasa si Herente na magiging maayos din ang lahat at mapapatunayang hindi siya gumagamit ng droga. I love PNP. I will never give. Hinihingan namin ng reaksyon ang pamunuan ng PNP sa mga sinabi ni Herente. Kahapon, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na pag natapos ang proseso, dismissal ang parusa sa mga pulis na magpupositibo sa droga. Sa tala nila, simula 2016, mahigit 500 na pulis na ang natanggal sa serbisyo matapos magkaroon ng positive na drug test. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sing intense na rin na pagalingan sa voice blending ng iba't ibang henerasyon ang alaskahan ng mga coaches ng The Voice Generations. Tila, bardagulan ng araw para lang ma-recruit ang mga nag-audition to join their teams. Makichika kay Katatibayan. Nakilala na ang ilan sa mga pasok sa blind auditions ng The Voice Generations. Definitely no dull moments sa set at stage ng The Voice Generations. With tuksuhan at hiritan, lalo na ni Coach Chito at Coach Stel. Pero ating nangaaway sa bunso, gano'n. De, joke lang naman. Hindi naman nangaaway, pero parang nang-aasar lang, gano'n. Very, sibling energy. Kasi si Stel yung pinakabata sa amin, kaya nakakatawa lang. Kasi lumalabas talaga yung kulit niya. Kanya-kanyang strategy at diskarte makuha lang ang loob ng mga napupusuang contestants. Para sa Jules Squad o sa team ni Julie Ann San Jose, hanap niya ay kakaiba at raw talent. Hindi sila mawala sa kung ano yung dapat nilang gagawin doon sa goal nila. Kung hindi sila comfortable or gawin ganito, ganyan, hindi ko naman din fino-force. Pero ako, I really encourage them to be limitless. Kasi team limitless tayo, Jules Squad, diba? So, ayun, I'm really, encouraging them to
expand their horizons. On and off cam, makulit at sadyang entertaining talaga si Coach Stel ng Team Stelbound. Likas na raw kasi si Stel na pagiging mapang-asar. Kaya ang kanyang strategy, Pagka gustong-gusto, nararamdaman ko na gustong-gusto ng other coach, yung artist or yung talent na nasa harap, ito-try ko rin i-steal. Siyempre, pag may nakita silang something, dapat makita ko rin yung something na yun sa artist na inikutan nila. parehong galing abroad sina Julie at Stel para sa kanilang respective shows. Hindi raw malilimutan ni Stel ang mga performances ng kanyang grupo na SB19 sa pagtatag World Tour. Anong na-miss mong gawin? Magpamassage. Magpamassage talaga. After ng trip ni Julie sa Canada, wish naman niyang mag-travel sa Israel. May show kami ni Ray sa Israel. So, I'm so excited kasi I've never been there. Isa yun sa mga talagang nasa bucket list ko. So yun, excited ako kasi mapupuntahan ko ni Holy Land. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, sumalang sa ating hot seat ang Team Barda bago ang premiere ng TV adaptation ng iconic 90s film na Maging Sino Ka Man. At may inamin sila sa pagbibigay buhay sa equally iconic roles ni na Binoy at ng megastar. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Pag-ibig ay sadyang ganyan. Bago ang world premiere ng inaabangang TV remake ng hit 1991 film na Maging Sino Ka Man sa Lunes. Sumabak sa hot seat ng GMA Integrated News Interviews sina Barbie Forteza at David Licauco. Dito ikinwento nila ang kanilang excitement sa kanilang pagbabalik tambalan na puno ng seryosohang action scenes. Ang pagtalon sa ibabaw ng trailer truck, iba't ibang stunts, at fight scenes. Di lang pinaghandaan ng todo ni David, pinag-aralan din daw niya ang pagiging astig. First time kita nakita na ganyan. Oo nga, actually maraming ang nagsasabi sa akin na hindi daw nila ninakala na kaya ko daw yung ganong role. So, nakakatawa naman. Kailan mo inaano yung switch? Parang, wait, carding ako ngayon. Ngayon ba ano ka? Ngayon. Ano ka today? Si Del, de joke lang. David lang, David. Napaka lumanay no. Siguro I think may mental switch lang din talaga sa pagiging aktor na okay, carding ako ngayon. Siguro nasa environment na rin, nasa damit na sinusuot ko. And I think familiarity with the character. Pagkat mahal kita. Bukod sa first time na gumanap ni Barbie sa isang dual role at magpapanggap na isang lalaki, na-challenge din daw siya sa maaksyong eksena. Wala kang ka-double doon. Secret! Actually, 50-50. halo. Yes, halo. 50-50. Halo siya. Pero yun yung first meeting namin talaga sa show. Yung eksenang yun. So doon talaga, yun ang icebreaker. Oo, talagang dun agad. Oo. Paano? I mean, how was that for you? Well, medyo mahirap talaga kasi dapat yung adrenaline mo, dapat mataas agad eh. Di ba, kumbaga parang sobrang laking talon niya from Maria Clara at Ibarra na very pa-sweet lang, di ba? Mga kilig-kilig lang. Yun talagang in the middle of, motor chase talaga siya eh. Tapos biglang nagkita kami, yung ganon. Taas ang kamay ko sa'yo! Nagkakagusto na ako sa'yo eh! Mahal na kita palagay ko eh! Nang tanungin naman sina Barbie at David kung na-pressure sila sa pagbibigay buhay sa dating ginampanan ni na megastar Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla. Palagi naman magkakaroon ng pressure. But syempre as an actor, I think we just treat it as a challenge. And also, kapag inisip mo kasi yung pressure, baka mas hindi ka makapag-perform ng maayos. Ako naman, para sa akin, may pressure, yes, oo naman. Pero hindi naman kasi namin talaga pinangarap din na somehow ma-meet yung kung ano yung original. I think yung pressure is coming from, ito yung first lead namin as Barda kasi. Ito yung first show namin na kami yung lead. So, syempre yung pressure na pinagkatiwalaan kami ng GMA with this project and it's a remake pa. So, alam mo yun. Speaking of pressure,
Isabak nga natin si Barbie sa isang challenge. Pangmalakasang videoke version niya ng theme song ng seryeng ating aabangan. Di naman challenge to. Baka kayo pa ma-challenge sa akin. Diyos ko naman. Okay. Na nakatingin din ba sa kanya? Sana. Yes, okay. Sabi ng handler ko, yes daw. Okay. Game. Tignan natin kung magaling pa rin ako after, Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Oh, ikaw naman. Oh, kumakanta din siya. Bakit iba ka makatingin, David? Gusto niya nang matapos yung song. Bukas, mapapanood naman ang kabuuan ng interview ng GMA Integrated News at kung ano ang challenge na ipapagawa namin kay David. Mahal na nga kita eh. Mahal mo yun ba ako? Walang ganun sa script. Walang confirmation. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chica, and that is my chica. Next, this Thursday night, ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Miss Pia Emil. Thank you, Iya. Emil, ikaw naman. Thank you, Iya. Tingnan natin kung maganda talaga yung boses mo. May challenge din. Bukas promise. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.